siguro kung sa ubos. So karon nga kabuntagon atong hisgutan kining gitawag og kadaugan. Sa atong gibasa pa diha sa Romans chapter 8 verse 31. Matod pa ni Apostol Paul diha siya karon unsa may atong ikasulti mahitungod niini. Kung ang Dios dapig nato kinsa may makapukan nato. O kana naghisgot nga dunay sigurado nga kadaugan diha sa Ginoo. So muna atong hisgutan karon the promised victory for those who are in Christ. Gusto ba kang makadaog? Amen. Gusto ka may mong mananaog? Ayaw biya diha ni Jesus. Kay naa diha ni Ginoong Hesus, naa diha ni Kristo ang tinuod nga kadaugan. Naa diha ang gisaad nga kadaugan. So the presence of Christ, ang presensya sa mananaog nga Ginoong Hesus maghatag og kasiguruhan sa kadaugan. Nganong makaingon man ta nga adunay kasiguruduhan sa kadaugan kung naa ka diha ni Jesus. Kay si Jesus midaog man. Diba kita giisip ta we are more than conqueror. Tungod kay ang Dios, ang hari nga atong gialagaran usa ka hari nga madaogon. Gidaog niya ang kalibutan. In John chapter 16 verse 33, matong basahon. 1:16:33. Nga diha gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Patuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Hagbay ra nga gibuntog ni Jesus ang kalibutan. Jesus has already overcome the world. Gidaog na ni Jesus ang kalibutan. Tuod naa siya mga pahimangno muna diha sa John chapter 15, John chapter 16, John chapter 17. Sa 14, 15, and 16, si Jesus naghisgot diha about the coming Holy Spirit, Espiritu Santo. Nga iyang gisaad nga atong madawat. Nga kining ang Holy Spirit mao'y mapahinumdum nato sa tanan nga gitudlo ni Jesus nganhi kanato. Ang Holy Spirit mao'y mutabang nato nga mahimong makaalagad ta sa Dios sa tinud-anay nga pag-alagad. Ug tuod man kung mag-alagad ta sa Ginoo naay magitawag mga paglutos. Unayaw mo kahibulong nga maski og usaon natong tinarong binut-an naagi mga tao nga ganahan gyud magpasingit-singit. Kung kaya di siguro sila ganahan nato, naara di ba ka sila ganahan nato o dili sila ganahan sa Dios nga itong gialagaran. Pangitaan tagbikil. Basin, bisan usaon na ito ngisi, pahiyom. Nung nato yung time nga niingong ko, pangalan daw o butang dili pwede gamiton sa abang tao nga ipandaot nimo. Pangalan daw buhat na pwede nimong buhaton nga walay manaway nimo. Pag-una-una daw mo, sa kahang butangan, no? O mag-ngisi ta, may ganyan, pangisi-ngisi na, plastic. Naragyan po yung kasulti. O maglingkod lang tawa tayo himuon, tawa, kalingkod ang tapulan. O matulog tawa na, kauntulog na ginitawa na. O maningkamot ta, magkugi ta, ino din. Wala na, siguro na, kinahanglan na siguro na kwarta ba, kinanikamot naman dyan. Bisan unsang butang atong himuon, kung nga yung mga taong di ganahan nato, naagi sila ikasulting di maayo. Ang kalibutan, dili ganahan nato. Ano kuno maganahan ang kalibutan nato? Ikaw kuno, gikan kas kalibutan. Nibiya kas kalibutan. Wala na pasabot nga, wala na tas kalibutan, na natas langit ron. Literally, nagpatong patari si yuta.
Pero kanang giingon nga ning biya sa kalibutan, butpos ning biya ta sa kalibutan ng buhat. Ning biya ta sa mga kasalanan nga trabaho sa kalibutan. Kaya nung ko niya na panahon sa eleksyon, na ay mga nimbiya sa ilahang daan nga partido, ning balhin sa pikas partido. May katong gibiyaan. Maayo ba ang ilang sulti itong mga nimbiya nila? Maot yun na. May mo siya, katong namiya, mga balimbing. Katong mga namiya, tanawon lang to, o mapildi na ang ilang gibalhinan. Tanaw na to. Bisan usa atong imo naagi kasulti ang kalibutan. Hilabi na kung kaniadto kauban ta nila og karon nimbiya na ta sa ilang trabaho. Mga barkada nato sa una. Magbilar ta, lingaw-lingaw, enjoy. Hantod magsumbagay, maguli na po. Pero ini kita, apir naman nagigihapon. Itrabaho pamantatos kalibutan. Pero sa diha nga misugod na tapag-alagad sa Ginoo, wa may maghasol-hasol nila, naa na hinoy ikasulti. Aha man ang istoryaha sa dihang sa una inig-agi nato sa ilang balay. Inigmutingog sila, moingon nita, "Jomar, bisukat." Wa lagi maot ng istorya. Pero sa dihang nisugod na tag-alagad sa Ginoo, naa na may maot ng istorya. Tungod kay ang kalibutan dili ganahan ganing biya tas trabaho sa kalibutan. Kana mga tag-iyas tindahan sa una nga suki nato sa atong bisyo kasalanan, di na sila ganahan nga mibiya ta sa ilang tindahan. Una nga ay mo katikala nga naay taga kalibutan magsigig himo og mga istoryang di maayo. Atong hinumduman nga kita nakadaog uban ni Jesus. Kasi Jesus maoy naghimo nga kita magmananaw. Jesus, siya mao ang tao on the white horse. That's a book of Revelations. He is the man on the white horse nga naa siya pana sa iyang kamot ug unya naay korona sa iyang ulo. Namatod pa diya, he went forth conquering and to conquer. Nadiin diya sa Book of Revelations, si Jesus, siya mao ang makigbatok ni adtong napulo kahari. Na nagsimbolo niya itong the beast diya sa Old Testament, sa Book of Revelation. Nga na dihay usa ka halimaw, usa ka beast. Nadiin adunay 7 ka ulo ug adunay napulo ka sungay. Nag-i-explain na siya, the 7 heads are the 7 hills. Yan na, magiday lugar dahil sa kalibutan nga gitawag og 7 hills dito sa Italy. Nga gitawag og the 7 hills. Gunya, ang pulo kasungay naghisgot about the 10 kings. Pulo kahari. Nga mao kuno na sila maoy nag-dominate sa tibuok kalibutan, nag-control sa tibuok kalibutan. Gunya sila makigbatok kang Jesus o gipanagna na sa libro sa Revelation that Jesus, the Lamb of God, has overcome them all. Og ang tanan nga tinawag og pinili pinaagi sa ngalan ni Jesus makaangkon pod sa kadaugan. Muraragon na sa politika, kung ang partido o ang politiko nga imuhang gitus-up nga mudaog o mudaog gani siya, apil mo kang kadaog. Ang kabinipisyo man. Si Jesus, labaw pas politiko. Kaya kung si Jesus musaad, iyahang tumano. Matinod-anon siya. Pagsaad niya nato, maski may higayon sa atong kinabuhi, nga nahimot ang dili unta ang ayan, nga mudawat sa iyang saad. Ang Dios naghimo pamaagi nga mahimot ang angayan. Tungod sa kasalanan, nahimot ang way angay mudawat sa gitagana nga kaluwasan sa Dios. Apan siya mo'y nagbayad sa kinabuhi dito sa cross, aron ikaw o ako mahimong angayan o aron nga madawat yun nato
ang gisaad sa Dios. So kung gusto ta nga modaog, we need Jesus in our lives. Kay ang presensya ni Jesus maoy sinugdanan, tinubdan sa kadaogan. Naay mga tao, wa sila nakasabot. Nagdahom sila nga ang picture ni Jesus mo'y maghatag og kadaogan. Butang sila picture ni Jesus dito silang balay. Butang sila dagway ni Jesus dito silang sakyanan. Butang sila dagway ni Jesus dito sa ilang tindahan. So dili ang picture, dili ang symbol ni Jesus may maghatag nato kadaogan, kundi ang presensya mismo ni Jesus mo'y maghatag nimo ug nako ug tinuod nga kadaogan. So kining pagkadaogan mo ni isa sa mga saad ni Jesus nga atong madawat. Nga ang mga nag-alagad ni Ginoong Hesus, ang mga nagsunod kang Ginoong Hesus, diya sa John chapter 17, kung imo na siyang basahon, naa diha nga langkob ang mga prayers ni Jesus, mga pag-ampo. Apil sa iyang mga pag-ampo ang mga tinun-an niya. Apil sa iyang mga pag-ampo ang mga tao nga mutuo niya. So nalangkob ta ato nga prayer nga pag-ampo ni Jesus nga sa tanan nga mutuo niya, musalig niya, mualagad niya, makabaton pud sa samang kadaogan nga iyang natagamtaman. So there is a promise of ultimate triumph na isa ang Ginoo og tinuod nga kadaogan. Kung mayong kag ultimate triumph, tinuod nga kadaogan, but pasabot ang imong kaaway, wala na'y tsansa pang makabangon o makabalos. Napuo ang kaaway. So unsa man nga mga kaaway nato nga atong puuhon, unsa man nga kaaway nga nahimo kitang nagmadaogon, dili na imong silingan. Dili na imuhang amigo, imuhang parente. O igsuon ba ka, dili na mao ang imong kaaway nga dapat nimong daogon. Unsa man di ay? Nagitawag og promise of ultimate triumph over evil influences of men. Ablihan nato ang Psalm chapter 44 verse 5 taman sa 7. Salmo 44 5 ngadto sa city. Pinaagi sa imong gahom, giyatak-yatakan namo ang among mga kaaway. O pinaagi kanimo, gipildi namo sila. Wala ako magsalig sa akong pana o sa akong espada aron pagluwas kanako. Apan giluwas mo kami gikan sa among mga kaaway o gibuntog mo ang nasilag kanamo. Nahimo nga kita nakadaog tungod kay ang Dios man naghatag nato sa kadaogan. It is God that brings us to victory. Ang Dios mo'y naghatod nato sa kadaogan. Ang Dios mao'y nagpadaog nato. Muna nakaingon ang salmista diha. Ingon siya, pinaagi sa imong gahom. Wala siya miingon nga, kay kusgan manggod ko, kay bantugan manggod ko, kay maayo ko sa panggubatan. Wala siya nag-mention diha, paningon siya, apan pinaagi sa imong gahom, giingnan niya ang Ginoo, pinaagi sa imong gahom, giyatak-yatakan namo ang among kaaway. Sino ka giyatakan? Gitumban. Murag si Miguel nga gitumban niya si Taning nga gitiulag espada. Kita ba na picture? Nga si Miguel iyang giyatakan ang dughan ni Satanas. Kita ba na picture na? Iyana ni iyang kamot pizza liog, gition iyang espada. Kita mo na? Munang uban, palit po sila atong butilya nga naa ng pictura kay aron mo daog kuno.
Wa sila kabantay nga ini balinas botilya. Si Taning na mo'y naa sa ibabaw, si Miguel na nasa ubos. Muna po'y bugoy, palit siya itong botilya, inigtuwad niya na, dili niya ilahos og tuwad. Dili na mao'y makapadaog na to. Mao na hinuunay nakadaot sa atong kinabuhi. Daghang pamilya na daot niya na. Sagad pasanginlan sa mga nag-research unsa kunoy hinungdan sa kinikita mga broken marriages, broken family. Kabalo mo unsay kasagara nila nga ginatumbok nga mao kunoy hinungdan, moingon sila kapobrehon kuno. Tungod sa problema sa panalapi, mao kunoy hinungdan nga bana og asawa magbulag. Pero dili ta makaingog problema na sa salapi. Nganong makapalit man lagi binutilya. Moingon-ingon nga way kaon. Pero nganong makapalit mag-ilim nun? Ang problema wala sa kwarta. Ang problema naa sa bisyo. Nganong kaya man niya agwatahon maging ang bisyuhan na makaguba man din nagpamilya. Moingon po nga ngano kung dili pudak po na pastor magpalit anak. Ang saan ng good pot, ang mga nangalagad sa Ginoo mga Kristohanon, di man po moingon magsalig man po dayon nga, magpinubri lang ta, aron gamay ratag, bayad nga buwis. Usahay, di pagyod mo bayad, pagyod o, kisa man ninyo kadatoeg, bayad o tax sa gobyerno. Biblikal biya na nga magbayad tag buwis, gobyerno. Kung naamoy balay, naamoy yuta, bayad o buwis. Mo na hinungdan ngano nga nagpadayon ang mga bisyo kasalanan sa Pilipinas tungod kay mas dako og buwis tong nagbaligya ang mga bisyo. Yung mga Kristohanon po, ang ilang mga negosyo itatap nila sa ilang simbahan aron nga dili sila tax free. Unay sagad problema. But ang pulong sa Ginoo naghatag nato that kadaugan against the evil influence of men. From the word influence. Siguro sige natin kadaugan ang word niya influence. Kung sa Bisaya pala siya madalahig. Madala. O soban nga termino gitawag matintang. Ma-impluensyahan. Usahay ang Kristohanon, ma-impluensyahan. Maski trabaho sa kalibutan, hala, sundugo na lang. Ganang sa social media, aron nga daghan og views, daghan followers, hala. Ultimo dito, pulpito sila, siba, hala, kiay yun, kaya nga, mudaghan ang views. Muna ikson, maingon ko, hagbay rata nga gitagaan ni Jesus o kahigayunan sa kadaugan over the influence of men. Dili kita mo'y dapat ma-impluensyahan sa kalibutan. Ang mga Kristohanon mao'y dapat mo-impluensya sa kalibutan. Waron nga dali natong masabtan, gamito nato ng word nga takod. Kinahanglan ang mga Kristohanon dili magpatakod sa trabaho sa kalibutan. Kundili kita nga mga Kristohanon mao'y dapat manakod sa atong pagka-Kristohanon ngadto sa mga taong naa sa kalibutan. Wala nagpasabot nga dalhon nato sila sa atong sikta. Kundili sa matahimon, dadon nato sila sa pag-alagad sa Ginoo. I-encourage sila nga moalagad sa Ginoo. We must be, kita dapat mo'y influencer. So, sa atong kinabuhi, tuod man nagdagsa na ang impluensya sa kalibutan, apan ang Dios naghatag nato kadaugan. Muna'y naingon niya sa salmista, ingon siya nga, pinaagi sa imong gahom, giyatak-yatakan namo ang among mga kaaway. O, ingon pag isa sa verse 7, giluwas mo kami, gikan sa among mga kaaway, o gibuntog mo ang nasilag ka na mo.
So atong bantayan ang iyahang mga pulong nga gigamit diha. Giyatak-yatakan ang kaaway pinaagi sa iyang gahom. Pinaagi pod kaniya gipildi namo sila. Sa verse 7, giluwas mo kami gikan sa among kaaway ug gibuntog mo ang nasilag kanamo. So kung atong lantawon nagmadaogong ta dili tungod sa atong kaugalingon. Apan ang Dios may naghatag natong kadaugan. Mo to ingon ng salmista, wala ako magsalig sa among pana, wa po mi magsalig sa among espada, ilang gipaila nga Lord ang among pagsalig na animo. Nasalig lang gyud sa Ginoo. Amen. Kung kusog man ang gitawag og pressure sa kalibutan, nga anuron gyud nila sa ilang binuhatang trabaho, kupot gyud diha sa Ginoo. Amen. Sunod, the promise of ultimate triumph over the malign spiritual forces. Luke chapter 10, verse 19. Lucas 10:19. Pamati kamo, gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo paghiyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Sa English pa na siya, I have given you authority to trample down snakes and scorpions and to overcome the power of the enemies. Napagyan sa last part, nothing can harm you. Unsa man lang gitawag og malign spiritual forces. Di ba na ay mga kaso like sa health nga og naa may hubag o burot, like example na naghubag sa liog, goiter na siguro ko. Pa-check up dayon no? Ingon din ng doktor nga, ato na i-biopsy. O kung ahaman nga bukol sa imuhang lawas, testingan sa mga doktor, kay tanaw nila kung malignan. Kung sa ganyan ang malignan? Na may nurse. Mangutana sa nurse. Kung saan ang malignan, ma'am? Di ba? Kung yung malignat, but pasabot, makadaot. No? Sakto ba? Mura siya og naa siya'y mura bag mo ka kung sasakyanan pa na ay daot. Nga kana nga klase nga daot, posibleng makatakod sa uban nga parte sa sakyanan. So na ay magitawag nga espirituhanon nga mga forces nga buot, nga mudaot sa atong kinabuhi. Na ay pamaagi manggod ang yawa o ang mga demons unsaon nga mapildi ang Kristohanon. Kaya kita ng mga Kristohanon, dili ta madali-dali o kadala sa kasalanan. Hilabi na akong mga klarong sala. Diba? Example lang. Kung pananglit na ay muanhi dinhi karon nga maingon nga tagaan ka na kog 1 milyon, muundang kag simba. Mudawat mo dili. Ha? Taas daw kamot ang dili mo dawat. Katong wala ning taas mo dawat to. Oh. Dili mo dawat to. Kay klaro manggod. Halata manggod to. Di ba? Basta gani mga sala nga klaro kayo, dili din tag dawat. So unsa may ginahimo sa yawa? Ang gihimo sa yawa nga mga pamaagi mao nga dili taniya ginasanta. Unsa man ginaalaw lang taniya, pero sagol-sagulan ta, impluwensyahan ta, butangan ta gamay nga tinta sa sala. Ngayon din yawa, padayon nagsimba. Tingkad ang mga bisyo, pabilin lang isa. Mo na style sa kaaway. Nawa ta kabalo nga okay ra na kay natanggal yun ang danghan. Isa naman ang nabilin. But do you know nga maski gamay nga kagaw nga imong ibutang sa imong lawas,
pwedeng makadamay sa tibuok lawas. Kisa ninyo nakasulay nga nalugpitan ninyong kumingking sa tiil. Nga naman lagi nga sa kagamay anang kumingking, malugpitan na, mabati man sa tibuok lawas. Ha? Kagamay rana. Tungod kay ang isa ka lawas, isa ka sistema. Sa samang paagi sa itong pag-alagad sa Ginoo, kung naay gamay nga kagaw nga atong ipabiling sa ato ang espirituhanon nga lawas, maunay mo daot na to. Wala nga kung isurrender naman lang gani nimo, isurrender na tanan. Kung naapay dili kaya, isumbong sa Ginoo, Lord, dili man ako kaya, pero panikamutan ako isurrender. Surrender na ko, Lord. Ug tuguti ang Dios nga mousab nimo. Kaya nga no bitaw mga Israelites, kung atong hinumduman to sa time ni Joshua, last Sunday, mo atong gisgutan. Diba, sa time ni Joshua, nakuha na sa mga Israelites ang dako nga parte sa Kanaan, the land of promise. Apan isa sa ilang problema, mao nga, ang mga kaliwat ni anak, magitawag og mga Anakites, mula sila'y kaliwat sa mga giants, mga higante. Sa diha nga napildi nila ang mga giants, miingon na dahil ang mga uban na Israelites, ay ayaw lang na ihilati, pang-abugon lang nato ng mga gagmay na lang nabilin, mga anak sa higante, mga bata. Iabog lang nato na pagawa sa atong border. Kay dili raman na sila makaangin, di man na sila makadaot nato, kay mga bata raman na. Unsa goy ikadaot nato ana mga bata na di na ka mao muhawid espada. Di padaplin lang nila mura ragod po sa atong kinabuhing Kristohanon nga. Ay kagamay ra aning sala. Unsa goy makadaot ani nako? Kagamay ra ana. Lord, kung imo gini kabubuton Lord, tanggala gini Ginoo. Ngayon pa ang Ginoo pay patanggalon. Dili na tanggalon sa Ginoo, di nimo isurrender. Pero kung imo nang isurrender, kada noon, kuwao na sa Ginoo. Kita gusto man nato nga ang Ginoo mo tangtang. Mun usahay pagion patag mga sakit-sakit aron nga matanggal lang yun. Pag-abot sa pila ka tuig nga milabay, pag-abot na sa time nilang Haring Saul, sa time nga bata pa si David, ang mga kaliwat ni anak na nagko. Mao na to apil na si Goliath. Di ba na ay Goliath? Ang champion sa Philistines. Nga inigawas ni Goliath, manyagit sa kahadlok ang mga sundalo sa Israel. Kuyawan sila sa Yonan ka. Kung sa kahabog daw si Goliath, ang espada pa lang niya is 9 feet. Habuga po na. Tungod sa kabugat sa iyahang taming, na ay tigbit-bit. Na ay tigbit-bit niya bangkaw. Pero atong makita, salamat na lang ang itagaan sa Diyos kadaugan si David against ni Goliath. Pero kung gipuo pa to nilang Joshua tanan, gihurot pa to, wa pa to na-influensyahan si Joshua sa uban ng mga Israelites, wala na untay mga kaliwat ni anak nga mo rise up against Israel. Muna akong giingon, nga naay mga time sa atong kinabuhi, nga maghatag lang og dakong problema sa unahan, ang gamay nga problema nga imong gikuptan karon. Muna kung dapat ang isurrender sa Ginoo, isurrender na. Tinuod man ang giingon sa pulong sa Ginoo, I have given you authority to trample down snakes. But pasabot pagpusa sa ulo sa bitin. Unsa man ang bitin? Unsa gisimbol sa bitin? Mga traidors. Mga ginasimbolo sa bitin, mga traidores. Mga betrayers. Na abi nimo kasaligan. No? Kasilagan di ay. Naapoy magitawag scorpions. Unsa may naa sa scorpions? Grabe ka venomous ang scorpions. Ang iyang venom naa sa iyang ikog.
Tumoy sa iyang iko. Pero nga naman, nga daghan maghihapon nga malingla sa scorpion. Matod pa, o makatunog ko no, ma-sting ka o scorpions within a day, within an hour lang. Labi na, o kanang nasa desierto, katong grabe ka lala. Ang imong bation nga grabe kauhaw. Napaka sa desierto, samot pa kag kauhaw. Hangtod ang uban mag-hallucinate na. But the Lord Jesus naghatag natog authority and power to trample down snakes and scorpions. Even the venomous, katong mga lala. Na mga tao, mga lala kuno ba. Inig atubang ngisi. Pagtalikod nimo, paak. Road sa may ingon sa pulong sa Ginoo, na kay authority to trample them down. Wala nagpasabot nga kumuto nimo ikaw, maritis ka kagbabaha. Dili. Muna giingon nga iluhod lang nato sa Ginoo. Sumagot sa inyong mga nailhan, sukat pa sa una pagsugod sa ministry din natay ng mga taong nailhan nga kusugod manghilabot nato, di ba? Kung nakabantay mo, nakutob sa inyong nailhan, kumusta man sila ron? Di ba? Kumusta man sila? Mga Japon, pastor. Nangadato ba sila sa ilang magipangbuhat? Nabaskog ba ang ilang lawas sa ilang magipangbuhat? Nagmalinaon ba ang ilang pamuyo sa ilang gipangbuhat? Maluoy biyata nila. Sa tinuod lang, huwag na kayo magpasingit-singit, magbinuang-binuang nato din. Dili man ko ingon nga masuko nga kaayo rang sikaran. Dili man. Ang atong bation, maluoy na lang ta. Isa may di maluoy. Mao siguro nang manghilabot, kaya wa tagda. Matagda po din niyo. Amen. Tagda po din niyo. Abot mo dito sa laing lugar mag-share sa pulong sa Ginoo nya gilabyan ninyo ang iyang balay. Apila. Aron nga di na maglagot-lagot. Una-una na kato sa laing lugar magwalik nya dinhi sa among balay nga nas duol dili kanhi. Napasingita na lang. Di ba? Ito bitaw na ulitaw hasta gustuha gini sa dalaga. Di mag-isip pansinon. Ayan na lang pasingita. Aron mapansin mga KSP na sila, pero dili sila kinahanglan nato sumbagayon o unsaon nato ang ilang gikinahanglan mga pagampo. Ang tinuod nato nga kaaway dili kining mga tawhana, kundili ang mga espiritu nga nagdominar nila. Nganong mohimo sila ng butanga? Kisa bitaw ganahan nga makakitag away? Kisa ninyo ganahan makita mag-away? Kisa ninyo ganahan makita kontra. Di ba nga itong ginapangita, mga higala, makaamigo ta? No? Parang malipayon. Ang kinsa ba? Kita ganahan tag-amigo, pero nga naman yun na yung mga tao, ganahan maging silang awayon ta. May problema. Basin wa ni mo pansin na po. So, matod pa sa pulong sa Ginoo, nothing can harm us. Nga man lagi pastor, nga nasakitan man lagi ko ato. Nga man lagi pastor, nga nahiubos man yung ko ato, kung nothing can harm us, nga man, naigo man ko. Biblical na pulong sa Ginoo, nothing can harm us. Tuod man, walay gitugot sa Dios nga makadapat nato gawas kung atong gitugutan po. Usahay kita, hindi ako yung nagpasakit sa itong kaugalingon. Nagkasulay ba mo na? Espesyally ba nag-asawa? Pahihubos pares. Pero wala na ito'y problema. Ikaw lang yun, dahil mo problema. Pag-ingo na, mangaon na talabs, mangaon na tahan. Kung sa pa inyong tinawagan niya, mangaon na ta babes. Mangaon na talangga. Isa? Babes. Mangaon na ta babes. Mangaon na ta babes.
The best. Niya pag human, wa lang ka kadungog ba, niingon nga, sige, pagkuhan lang diha kayo mag-ilis ako para humot ko inigkaon na to. Wa ka kadungog nga, mag-ilis sa desya. Agsod sa portahan, nakusog siguro sila, murag pinalamba, ingon na ka, mo pa'y gilutuan, pasuko-suko. Paggawas karon kay nakapag-unag ilis, nakahinapay na, kay magdungan na kaon, tinala na, gamuktok naman ang naghukad. Usahay kita ra no? Maot atong huna-huna dayon. Na, mga kaigsuunan, may panahon, kita ra gigahuna-huna di mayo. Pagkatulog pa, uy, gatalikod naman. Delikado nila kay talikod naman, talikod buko. Pahiubos-hiubos dayon. Butangan daig habol kay habulan. Sablay din. Nga ano dito ni takilin, basin sakit ang liog ato, sakit man diri pabor, diri daw sa pikas pikay. Aron nga pabor akong liog. Sinaptanay lang. Wala na rin maningog, no? Masinaan ninyo ha, nagsakit ang liog. Balaan ra ba? Balaan ra ba naon niya iniglamano, kay iniglamano, di na mulingi. Banag asawa, sinabtanay. May panahon kita rin naguna-huna o dili maayo. Paghuman, ipang-remind ay nato itong sa una. Ayaw na. God has already given us authority. Nga mudaog. Naa itong pagpili. So, kung gusto ka mapildi, choice na nimo. Pero kung gusto ka magmadaogon, kupti ang saad sa Ginoo. Romans 8:35-37. God has given us or promised us ultimate triumph over the severest affliction. Grabe na gina, severe na gani, severest bagyo. Pinakagrabe nga mga kalisdanan. Romans 8:35. Masahon na lang nako. Busa kinsamay makapahimulag nato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, paglutos, ang kagutom, ang kakabos, ang katalagman, ang kamatayon. Sumala sa gingos kasulatan, tungod kanimo na minigro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawonon nga karnero. Verse 37, gitubag niya, dili Hinoon taliwala nining tanan, may higpit kitang kadaogan, pinaagi kaniya, nga nahigugma ka na to. Padayon nun tugbasa kay lamig, kay sunod nga verse. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag ka na to gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o mga langit ng pamunuan, o mga gahom, o ang mga butang karon o sa umabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dili makapahimulag nato gikan sa Dios mga kalisdanan. Ingon usahay nga tungod sa kwarta manggod pasto, walay makapahimulag nato gikan sa Dios. Maski pag bisan asa kang mutago, kitaan gyapon kas Ginoo. Si David bitaw ingon siya sa Psalms 139 siya, where can I flee from thy presence? Unsa man ako pag-ikya sa imong presensya, Lord? Mato ko sa bungtog, tuwa ka. Mato ko sa dagat, tuwa ka. Maski pag sikilad man, tuwa ka. Di kita katago sa presensya sa Ginoo. Nangingon nga, you can run away from God, but you cannot hide from Him. Kitaan kita.
Muna'y nakanindot kung ikaw pinili sa Dios. Muna'y nakanindot kung ikaw pinili sa Ginoo. Kay bisan asa ka mo tago, pangitaon jud ka. Di ba? Kisay nakasulay niyo, nahagbong yung sinsilyo. Maski pag piso na. Kasi nga, piso na pastor. Ayaw ka. Kung pananglit mo, palit ka sa tindahan o balik 100. Pagkuot nimo sa imong bulsa 100 imong kwarta, natagak ang piso, nasuksok sa kawayan. Pwede din ka mo ingos tindira. 99 lang kay ang piso na hapong man sa kawayan. Dawaton bas tindira. Ini kay kulang. Muna gihimo sa Ginoo nato. Nga iyang ibilin ang 99 ka mga karniro dito sa secure nga lugar sa pasong sa Turel, kay iyang pangitaon ang usangan na wala aron makumplito. Muna taas kamot kaway-kaway sa mga pinili sa Ginoo. Bisag asa kamo tago, absan jud kas Ginoo. Maski pag mubalhin kag balay dito sa bungtod, yan, balhin ko balay kay sabat kaya ning one way magsimba. Balhin ko dito sa bungtod, tingala ka. Tapara na po ka dito simbahan. Inumnum yung ko itong na nagtestimony. Ingon siya, grabe yun. Pag-higop nga sa Ginoo sa kinabuhi. Ingon yun ko, Lord, surrender siya ko nimo. Sa iyang testimony siya, sa iyo nang kami igsoon. Balay ni, lipay tami kay balay dool sa arian. Ay pag sa diyang pinusilay na, balhin na po silang balay. Di sila ganahan nga makatapad og simbahan sa one way kay saba kuno. Inig mag-praise and worship, saba gyud, sabaan sila. Sa diha nga balhin na po siya balay, pila ka bulan bilabay, nana po'y nagpanimbahon dito. Nagtukod na mag-yung simbahan. Di, balhin na po siya, pikas lugar. Tukod na po dito ang simbahan. Ito nakaingon siya, grabe, surrender siya ko rin, Lord. Sa diha bitaw na isugod siya galagad sa Ginoo. Na-realize na noon niya nga tinuod nga panalangin naa sa Ginoo. Muna'y nakanindot basta pinili. Nainay mo tapad, pinili kas Ginoo no. Kung bisa ka ka mo tago, pangitaon yung kas Ginoo. No? So walay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios. So kung maoman ka na, naay sigurado nga kadaugan para nimo. Hilabi na kung magpabilin ka sa Ginoo. Kay ang kamatayon dili makapildi nato. Ang balatian dili makapildi nato. Nabitaw to'y nagsakit. So, kung pananglit na, kisa ninyo yung nakasulay nga sa diyang nagsakit na mas ninduot, hinuon sa Ginoo. Diba? Nato yung nga, Lord, unya na ko mo alagad ni mo, Lord, inig, matiguang ako. Kabaskog-baskong lawas, bata pa, ako sa ning enjoy, enjoy yun. Abot bitaw tos panahon nga, nagkasakit bitaw, kanang gitawag pasmos kusog. Ang baba din na kaistorya, ang mata na lang tutuyok, bitaw, kaya kalimutan mo tuyok pa. Ang kamot di na maisa, ang tiil di na maisa. Kada tiyot-tiyot, agay, kaya mga gulo rin as kasakit. Sa diha nga pangutano na, unsa man, musta man, patulo rin siya yung luha. Ingon dahil ang inahan, inig maulian daw ni siya pastor. Mamastor na gidaw ni siya. Kung maulian ka, mamastor, tulo na yung luha. Mayo kayo, maski o galisod o giyango, gibilagluhan sa Ginoo, tulo lang kaadlaw, mubangon na. Nya,
Gisugda naman kag-ayo sa Ginoo. Ano na, mamastor na din ka. Yun. Diba sa dihang balik ng kabasko, nag-ayog utruhan ay. Pero di na po ta mag-ampo nga magka-lison na po. Mag-ampo lang ta nga makahinumdom siya sa iyang mga saad. Basta pinili ka sa Ginoo, maski moagi magbalatian, dili na makapahimulag nimo gikan sa Dios. Panahon nga na ay makasakit, mas lami Hinuon ihilak sa Ginoo. No? Hindi ba o buhay problema? Uga kayong mata mag-ampo eh. Dampang huy apa inig mag-ampo. Lord, salamat. Ahay, ilang paghahay. Pero sa dihang na ay problema, wa pa kasugod o gampo, hilak na. Isa ka oras na niyang ampo, 2 ka oras ng ampo, ang iyang lyrics, Lord Jesus. Balik-balik. Gibilagruhan sa Ginoo. Muna, salamat sa mga pagsulay. Amen. Na ba kayo pagsulay ron? Na problema? Pasalamati ang Ginoo. Kay tsansa na siya nga makaduol kapag balik sa presensya sa Ginoo. Tsansa na siya nga mulami ang imong pag-ampo. Amen. Ayaw kabalaka na, kaya di na makapildi nimo na ay kadaugan gisaad ang Dios. Sa 1 John chapter 5 verse 4, na ay saad ang Ginoo diha nga ang mga anak lamang sa Dios mo'y mananaog diining kalibutan. Nga ang atong kadaugan na base sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Ang Dios nag-promise na to of ultimate triumph over the worldly allurements. Tuod man ng kalibutan, daghan kayo programa ang kalibutan. Wala na, maglibog na taon sa programa sa kalibutan. In terms sa kanta, daghan kayo sila kanta, sikat yung kalibutan. Mga sayaw-sayaw, grabe. Painting, daghan kayo mga artist, kalibutan. Makaingon na lang ko, kasayang. Napay mga tingog kastang lamian, kaning mga tingugan ni, o mao ni gihalad sa Ginoo, para magsimba sa Ginoo. Arang ninduta siguro ang worship, ang pagdayeg, kung kining mga tingugan mo na ipanghalad sa Ginoo. Kung saon taman, kung sila'y paistoryahon, may nila nga, ang talentong ito ay galing sa Panginoon. Pero ahan nila gigamit dito sa kalibutan. Kaya nagdahom sila nga ang pag-entertain sa mga tao, mao na siya ang pag-alagad sa Ginoo. We are called not to entertain people aron nga malingaw mga tao, but we are called nga atong i-reach out ang mga tao nga mualagad sila sa Ginoo. For one day moabot ang panahon nga paninglan ka sa Ginoo sa gasa nga gibutang niya sa imong kinabuhi. Kung imong gasa maayo man ka muawit, muingon na yung Ginoo, yan ang gasa nga kung gihatag nimo maayo ka muawit, pila naman ka tao ang mialagad sa Ginoo. Makatubag hata. Sa imong gasa nga maayo ka musayaw, pila naman ka tao may alagad sa Ginoo tungod kay na-bless sila sa imong pagsayaw. Nagingon niya, or basin daghang na backslide tungod sa imong gasa, wa na mao. Na kinahanglan nga mukupot na kita diha ni Jesus. Mga lagad tag tinud-anay diha ni Jesus. Ug atong ikinabuhi unsay insakto diha sa Ginoo. Ang Dios nagsaad kadaugan against niining mga butanga. In Revelation chapter 5 verse 2, na I promise ultimate triumph over all satanic powers. That we shall sing with victory one day with harps nga gikan sa Ginoo. Nga maski dili ka maayo mutugtog, ang imong worship dawaton gyapon sa Ginoo, kay ang tinuod nga worship wala na base sa flow sa music. Amen.
Usahay sa kanang bitaw mag-serve sa kanang nasa worship team, nasa music team. Usahay mas makirid away nata sa music kaysa sa worship. Wala isagad problema kung nag-serve ka sa Ginoo as a worship team or instrumentalist. Maski pag-unsa kanindot ang imuhang tugtog. Mayroon kang naay mga tao ning simba sa Ginoo kay nitugtog ka. But how about your worship? Ang imuhang pag-worship. Ay nag-serve man pud ko. Naingon nga usahay ang atong ministry maoy makapahilayo hinuon nato gikan sa Dios. Posible ba? Yang ato ang ministry mo'y makapalayo nato sa Ginoo. Nagasi ko. Sige kag wali. Sige kag tugtog. Sige kag kanta. Nga daghang mabless sa imong kanta. But the question, ang pangutana, ang imong personal nga relasyon sa Ginoo, kumusta? Mayon tay imuhang gidalahig ang mga tao nga mo-worship sa Ginoo. How about ikaw? Naka-worship ba ka sa Ginoo? Tinuod ba ka nga worshiper? Or encourager ka? Kaysa kinabuhi nato, ingon nga Kristohanon, daghang mga Kristohanon nga di madala sa langit inikabot sa panahon. Kay nga naman, kasagara nila mga dispatcher. May ba sa trabaho sa dispatcher? Dito sa terminal, sa trabaho sa dispatcher. Oh, pagadian! Mga dispatcher. Pagadian mo. Oh, rin, sakay. Pagadian. Sige, ginagpanawag. Kung sa padulong pa ng langit, yung langit. Oh, sige, sakay. Para langit. Oh, rin, langit. Oh, last trip, para langit. Sakay. Sakay na. Oh, napay, bakante ba? Irugi na. Sweet to, mas pastor. Panundok kung ko sa una. Sa dihang puno na, tok na yung dispatcher. Oh, Rebel! Larga na! Puno! Paglarga, asa ang dispatcher? Muna yung giingon nga unta sa ministry, dili ta mahimong dispatcher. Nga sige na tagdahig sa Ginoo, simba ang Ginoo. Hallelujah! Ikaw nga nag-dispatcher diha, kumusta man? Ha? Muna nga kinahanglan, muna yung nga, og naay nangandoy nga ma-member sa worship team, open. Daghang bakante. Bahala kitang tanan, mamembro anak. Why problema? Pero ako lang yung pahinundong. Unaha ang imong personal nga time to worship. Dapat natin personal nga time to worship. Aron dili ta mabilin panahon sa mga pagsimba. Kay basin unya og madalahig na takita may mawala sa pag-alagad. So naay gisan kadaugan og naapoy mga reward sa kadaugan. Unsa man nga reward sa Revelation chapter 2. Dili ko na to gamay kay alas 11 na. Sa Revelation chapter 2 verse 7. Busa kung may dalugan ka, kamatiang gingon sa Espiritu, kadto sa mga simbahan, kadto mo daw hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy, nga naghatag og kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. Amen. Ingon siya katong mudaog, hatagan ko sa katungod pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. Namatod pa ang makakaon sa bunga na gitawag the tree of life for 10 years. Ini matapat 10 years. Mabuhi ka maski guway kaon-kaon. Dako kag matigom anak. Amen. Di na kinahanglan pag diet nga magatos gutom na jud kay ko. Pero pagpuntahon lang gyud. Bahala gikabuhi na. Diet gyud kay magpaniwang. Kung ka na, makakaon ka sa bunga sa tree of life, may kinabuhing dayon. Nganong giwithhold man na sa Ginoo dito sa Old Testament. Dito sa Genesis, sa diha nga nakita sa Dios nga ang tao nagkinabuhi na sa kadautan.
Nakasala ng tao. Gipapahawa sa Dios ang tao gikan sa Garden of Eden aron dili makakaon sa bunga sa kahoy nga naghatag kinabuhi. Apan kung nahimo tang mananaog niining kalibutana dias tong pag-alagad sa Ginoo, tagaan tagkatumod nga mukaon sa bunga sa kahoy nga naghatag kinabuhi. Na gitawag spiritual food. Nga kung ikaw mananaog, ang pulong sa Ginoo imong isipon nga pagkaon. Maghisgot ka na itag pagkaon, kaya tanaw na to, i-compare nimo ang leon o ang elepante. Ay, may mas dako. Elepante. Pila ka kilo kasagaran elepante? No? Naay, usahay, tag duha ka tonelada na elepante. Sa ato pa, og tamakan na niya ng leon. No? Pusa ang leon. Pero nga naman, inikita sa leon, dili man siya mudalagan, nakadako sa elepante. Matod pa, tungod kay pagkakita sa leon, sa dako nga elepante, ang iyang huna-huna, uy, pagkaon. Matong di siya mudagan, kay kadako sa pagkaon, maglaway siya maglantaw. O na ang leon, gitawag siya of the king of the jungle. Halos iyang makita pagkaon. Hindi siya madlok. Kita, inig maminos pulong sa Ginoo. Matapsingan gani gamay. May gani, pabikil mas pastor. Kano sa ako kabalos ni pastor, no? Pero kung ang pulong sa Ginoo ginaisip nimo pagkaon, maski pa og mensahe mahitungod disiplina, moingon niya ko ka, wow, kalami sa humbat sa disiplina. Di ba? Kapon gyapon sa pulong sa Ginoo. Pero og imong giunahuna nga, uy, gipabiklan jud ko ni pastor, adi ginako na dawato ng mensahe, ay murag ako na gipadungdungan na. Mao na daghang mga Kristohano nagsigig simba, niwang ang kalag. Kay timi-timi mo kaon. Kay inig-share sa pulong sa Ginoo og daghang bukog, di man kabalo manghinagpa. Pero kung hamtong na, mature na sa pag-alagad sa Ginoo, maski naay waling pagbadlong pagdisiplina, kamaumhag pa. Makausap. O dili lang kay pagkaon ang gihatag sa Ginoo alang sa mga mananaog nga reward, kundi verse 17, chapter 2. Verse 17, ingon diha, busa kung may dalunggan ka, pamati ang gingon sa Espiritu ngadto simbahan. Alang ni atong mudaog, ihatag ko ang pipila sa mga tinago nga mga mana. Hatagan ko usab ang tag sa kanila og puting bato. Diin gisulat ang bag-ong ngalan nga dili mabasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat niini. Tagaan og bag-ong ngalan. Ang uban mga tao mubasa ni, ha, puting bato. Angita dahil puting bato. Dili ang bato mo ay makatag kadaugan. Ang giingon diha, reward. Ang puti nga bato diha, nagsimbolo ni Jesus. Nga nagdala sa ngalan. Bag-ong ngalan, buot pasabot, naatay bag-ong nga identity diha kang Ginoong Hesus. Kung naata sa kalibutan, lahi atong apelido dito. Isa man ninyo giilistan niya apelido sa kalibutan. Nakoy uyuan taon nga ginganlan nila og pulag kigol. Dito sa Usamis, gato ni sige nga siya. Di sila kailan. Kung sumpayan nila itong apelido, mailhan nila. Ngano ko nung ngalan lang pulag kigol kay ilig mapuno na sa bino. Naman, makagidlay naman ang mga purol. Napaingan lang na to sa una, sikuan nga palaikit, sikuan nga palahubog, unsa pa diha, mga tumoy sa itong ngalan, ipang ilisdan. Pero sa diyang misugot tag-alagad sa Ginoo, gitagaan og bag-ong ngalan. Ha? Usahay, ngalan na dayo pastor, no? Aman mo, papilion mo.
Nganlan mo pastor o nganlan mo palaigit? Lakigol. Kanindot anang naalaag pastor. Kaysa ang pastor naalaag palaigit. Diba? Kasabot mo siguro mong sanagtan palaigit, no? Kaya ba, ingon nila, kana kunong kusog mo years o coconut juice ba? Muna tawag nila. Palaigit. Kaya inigdugag kuno ba ang tae? Pero diha sa pag-alagad na nato sa Ginoo, itaganta kadaugan na ilisdan natong nga. Di nga, kato si Kuan nga, born again. Katong nagsimba diya sa Kuan, no? Lahig na ang sumpay, no? Dili na tong, kato si Kuan nga. Di na nato sumpayan kay maot na hinumduman ang mga kagahapon. Pero sa diha ang bisog tagalagad sa ino, tagantag bag-ong ngalan. Bag-ong identity diha sa Ginoo. Mo na lisod dawaton sa uban kay nausab imong kinabuhi. Authority ihatag sa Ginoo. Revelation chapter 2 verse 26. Alang sa mga daog mo padayon pagbuhat sa akong kabubuton hangtod sa katapusan, hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga naso. Authority, given power over the nation. Mudagayday ang gitawag leadership authority. Kining authority importante na kinabuhi Kristiyano. Daghang mga tao nga gustong authority, pero dili gustong responsibility. Gusto lang ko nga ilhon ba? Kanang nga gusto magpatahod. O gusto man magpatahod, daghang pamaagi ang tao kuno aron tahuron. Kung sa may pamaagi sa ubang mga tao aron tahuron, biklon ka aron nga ilhon yun nimo nga mas baktik siya kaysa nimo. Hadlok-hadlokon ka, gulat-gulaton. Mo na'y pamaagi sa mga tao aron nga tahuron. Ay, tahuron yun dato ni kay baktik man di ay ni. Gahi man di ay ni. Pero mailhan nimo ang tinuod nga tao nga naay authority. Unsa man, maski sa simple nga pulong lang, naay tao motuo. Tao nga way authority, maski sa mga bata, makita nato ng mga bata nga naay leadership nga gasa. Unsay basihan, pastor? Naay mga bata nga moingon nga, adto ta didto. Kas arang storya, ang tanang mga bata manguyog niya og aha mo to. Ngayon po siya, ay magdula ta atong naay bayabas. Makato sila tanan. Ingani atong dulaon. Manuo sila tanan. Naay leadership nga gasa. Naay authority. Naapoy way authority. Ngayon siya, dili lang ta diha, dili lang ta. Wagi mutuo niya. Pag human kay wa may mutuo, hinuktok na din siya dito. Ako raman, oy, may makikduwa na ako, oy. Naaga na may nailhan nga taong luoran. Walay authority. Ginikanan nga walay authority, mahibong ka. Bisag kung saan mo sulti imong mga anak, di mo tuo. Nga naman, walay authority. Gusto ka nga mahimo nga tagaan ka sa Ginoo authority? Nga respetuhon kasi mong mga anak. Alagarit tinod anay ang Ginoong Hesus. Sa diya makita sa imong mga anak na kining tawhana, kining akong ginikanan ng alagad sa Ginoo, mudagayday ang authority nga gikan sa Ginoo. Muna kung akong mabantayan, kung ang tao tinod anay nga nag-alagad sa Ginoo, inigmuwali na mahitungod sa pulong sa Ginoo, daghang mutuo. Daghang makasabot. Kaya ang authority nagdagayday man sa iyang kinabuhi. Wala tayo leadership nga gasa o magsong leader ka, mag-worship leader, lisod ka ayaw, wala tayo authority. Ngayon ka, atong daygon ang Ginoo, manindog ta, nyaway nanindog. Mahiubos ka sa imong gasa. Atong sibaw na Ginoo, musaya ta, sayaw sa kalipay, awa kinanayaw. Kaya why authority? Gusto ka authority? Tinod ang Ginoo alagad.
kay siya mohatag mo padagay dahil sa iyang authority nga ang tao mutuo nimo dili pud ni pasabot nga aron himuon nimo nga helper. Dili mutuo sila nga mosunod sila sa imong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ikaw pud ginikanan ngandoy ka respetuhon ka sa imong mga anak. Ipakita nga ikaw mo'y nag-una sa imong mga anak sa pag-alagad sa Ginoo. Sunod, nakikitawag robe of righteousness. Revelation chapter 3 verse 5. Ang mudaog, bistihang puti o dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa tubangan sa akong amahan o sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Mahimong proud si Jesus sa imong kinabuhi. Suluban kaniya sa gitawag robe of righteousness. Unsa man ang robe of righteousness, wala nagpasabot nga magmatarong ta aron maluwas, kundi kay ikaw man giluwas, suluba ang bisti sa pagkamatarong. It is an assurance of salvation. Ang assurance sa atong kaluwasan mao nga naay ebidensya. Unsa may ebidensya? Kung karong adlaw, karong sa imong kinabuhi, na kinabuhi na kadiha sa pagkamatarong, timaana nga ikaw naluwas. Pero apiki pa ang pagkamatarong, basin wa pa. O siguro naluwas na, pero wa pa nimo nasabtan ang imong kaluwasan. Apan ang tinuod nga tao nga naluwas, magkinabuhi ug matarong. Ang pagkamatarong, dili mao'y rason nga ikaw maluwas, kundi ang pagkamatarong, ebidensya nga ikaw naluwas. Kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo, may tanaa may mga pulong diya pastor nga bugat lisod tumanon. Tinuod. Pero ang makatuman niya na kadturang mga taong tinuod nga naluwas. Tao nga midawat ni Jesus, paghuman pagdawat ni Jesus, gitugyan niyang kinabuhi ngadto sa Ginoo, gihalad imong nabuhi ngadto sa Dios. O kun niya sabot na kumadawat niya ang bautismo, baptism of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit muhatag nato kagahom nga mahimo kitang magmatinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Kung wala ang gasa sa Holy Spirit sa atong kinabuhi, ang mga pulong sa Ginoo nga babasa nato sa Biblia, bugat lisod tumanon. Di naganahan matuman. Pero kung naa ang gahom sa Holy Spirit, nagapanglihok sa atong kinabuhi, mahibulong ka, maski lisod tumanon, pero ato ang tumanon, tungod kay ang Holy Spirit mo may nagtukmod na to. Tumana na, dili man kaya na nimo, uban ang gasa sa Ginoo. Na kung nga matay madungog ng mga mensaheng bugat, ayaw ninyo isipa, nga gipamukha mo, nga wa mo naluwas. Ako musulti lang yung kudaan. Kaya na ay panahon nga mubitay atong ngabil inigbugat na nga mensahe. Kaya matod pa, og ang wali mahitungod sa blessing, maingon dayan, wow, pagkanindot sa mensahe. Kung ang wali gani mahitungod sa salvation, the love of God, may kita, wow, pagkanindot yun sa gugma sa Ginoo. Pero about na gani discipline, maingon na dayan, naan, wali, pastor. Kapoy man makaluya man tong wali ni pastor ganiha sa ato pa ni wala na ta naluwasan eh. Kung naa may mga mensahe nga bugat, dili na gipamukha mo nga wa mo naluwas. Kung dili ang pulong sa Ginoo sama sa salamin ba nga inigpanamin nato, luwas na ba tayo dili? Naa pa bay buling atong nawong o wala na. Inigpanamin nato nga naay buling, unsa may imong himuon? Bukod ba nimong samit? Hinawayon ng saminan eh, ilista na eh. Unsa may imong kuhaon? Ang buling. Manghilampos ka. Namin na po. Wala siya itong ginahimo. Kung naay mga bugat na pulong sa Ginoo, but pasabot, gitinaw ang samin. Kaya kung panang nitiniglantaw ni mo, naay buling imong nawong, ay, mabulingan man akong nawong, ako ning tabunan diribi, aron inig pa namin, dili na makitaan ang buling. Ha, dili na makita. Sa samin, hindi na makita. Pero sa realidad, imong naong nagkabulingit lang gihapon. Muna ang ginasulti sa ang pulong sa Ginoo tinud-anay, buot pasabot, giklaro, gitrapuhan pag-ayo ang samin, aron inig pa namin nato, maklaro nato, luwas na batag dili. Kaya kung nakita nato nga naapay kulang, atong itugyan sa Ginoo, Lord, napagay kulang Ginoo. Isurrender sa Ginoo.
Usahay bukatan man tagod ug mahitungod ng mga pagbadlong. Mahitungod na pagdisiplina. Usahay maka-question nila ito, wala pa rin kong naluwas. Sa dihang na ay mga panahon mo question kung mo ngayon, pangutan na imong kagalingan luwas na makadili, wala na nagpasabot. Nga ginairok ka na kung wala pa dyan ka naluwas. Impirno dyan ka, dili na mo ipasabot. Kung nilang ipunto na to, mao nga, atong nasayran man, nga mauni ang basihan sa kaluwasan. Kung wak pa nato na nakinabuhi, naapay kulang. So aron makomplito, mubalik ta sa Ginoo. Nakuha na to na? Ang pagkamatarong, ebidensya sa kaluwasan. Kung sa payatag sa Ginoo, verse 12, chapter 3, verse 12, ang makadaog, himuon kong haligi sa templo sa akong Dios. O magpabilin kayo siya ni ini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios o ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga mananaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Naay naminaw ini. Ingon siya, mao ta himuon man noong kog haligi diha sa templo sa Ginoo. Kinsa may gusto ninyo imasa imo haligi. Dili literal nga haligi ang gisgutan diha. Apan pag-ingon pa that he will be made pillar in the temple of God, buot pasabot, isa ka sa mga maayong sumbanan. Good example. Nga nahimo kang gitawag pillar, kusog sa templo sa Ginoo. Nga ang mga tao inig panahon maluya sila, makakita sila sa imong kinabuhi, madasig na po sila pagbalik. Kumusta ka atong kinabuhi? Madasig ba ang uban mo lang tao? Makapanalangin ba? O basin makaangin? Muna nga ato yung tinudon ang Ginoo. Aron makadaog ta, kay ang mudaog, himuon niyang pillar in the temple and the bearer of the name of God. Matod pa yung siya, ug akong isulat ang akong ngalan diha kanila. Bisag asa ka mo ato, makita ang ngalan ni Jesus. Kang dapita mapadpad, mailhan ka. Kadi man itong nalagad man sa Ginoo. May nang mailhan tang nalagad sa Ginoo. Sunod, in verse 21, nakikitawag og enthronement. Apil ni sa reward, ang mudaog, patuparon ko paglingkod sa akong trono, ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan. Diha sa iyang trono, tungod kay midaog man ako. Buot pasabot niya na, that we will reign with Christ. Maghari kita uban ni Kristo. Kung sa diha nga mo yung maghari, kung sa diha na sa hari, ang pulong sa hari may mong balaod. Ang sugo sa hari kinahanglan tumanon. Di ba? So kung kita mo reign with Christ, muna siya ang authority, apil ang authority ni Jesus, mudalay day sa itong kinabuhi. Nga may panahon man sa kalisdanan, pwede na ito sugod ang mga panalangin, musuod sa itong bulsa. Tinuod din na, Pastor? Yes. Pwede ni mo sugod ang problema, ikaw problema, hawak ka sa among balay. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Muna nga kung ang imong kinabuhi, nagmadaogon ka, ug naa may problema sa inyong balay, di na mo mangita pa ni pastora, tatuod ito itong balay, kaya itong ipaabog ni namin nagpuyo na itong balay, di mo na ito. Mula yung diha nga, di na ka magsalig pa, pastor, may request ko, akong gihanyo si pastor, gid mo ampuan eh. Ang imong ampo ug akong ampo maura. Pariha. O sa may kalahian, pastor, kung ang atong pagkinabuhi diya sa Ginoo, wa na mao, way authority. Nabisag usaon nimo pamadlong sa mga diingon nato, mga demonic powers, di mo tuo, kay nga naman, wa kay authority. Katong mga anak ni Skiba, gisundog nila, kita sila nga ang mga apostoles, pag-ampo sa mga masakiton, gibadlong ang balatian, gibadlong ang mga demonyo, nanagan ang mga demonyo. Giyon sa nila pagpapalayo ang mga demonyo, naminaw sila, nag-ampo silang Pablo, silang Pedro, miingon sila, sa ngalan ni Ginoong Hesus, kamo nga mga demonyo, muhawa mo. Ana din sila,
Mag-ampo rata sa ngalan ni Jesus. Ampo po sila dito. Ngita po sila masakiton. Na gidimunyuhan, ila pong giampuan. Ila giingon, among giampo kayuhan. Nga mabot mo, sa ngalan ni Jesus, nga giwali ni Pedro. Kung sa ingon sa demonyo, ni Jesus o ni Pedro nakailami. Pero ikaw, kinsa man ka? Sa hitabo, silang mga anak ni Esquiva mo gipanglatos sa demonyo. Kaya ngayon diha nga mo na ilisod kung why authority. Gusto ka nga authority that you will reign with Christ. Ayaw gahawa diha ni Jesus. Kupot lang diha ni Jesus aron ikaw magmadaogon. And last, verse 7, chapter 21. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako, ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Nagitawag og eternal inheritance. Kung kita mahimong anak sa Dios, naida kong panulundon ang gingharian sa langit. Kay panulundon man, mao po na atong puy-an puhon kung magpabilin ta nga anak sa Dios. Ang importante, makadaog. Kisa man ninyo naiagian nga gumat. Gubat sa mga pagsulay. Gubat sa mga problema. Gira sa mga balatian. Gira sa pinansyal nga problema. Kung naaman, sige, manindog ka. Hallelujah. Ngayon nga ang pagpakigubat dili ato. Ang pagpakig-away dili ato. Nainumdum ko sa usa ka illustration sa usa ka pastor before tamo ato sa prayer. Ingon siya sa iyang illustration, ingon siya, kung kita makig-away sa atong kaaway kong yawa, layo kayo diferensya na to. Just imagine, pila pa imong edad. Kung naaman nato nag-edad og 80, may 80 years of experience. Kung makigboxing ta sa yawa, 80 imong edad, may ka 80 ka tuig ako ang experience sa boxing. Pero si Satan, sa diyang gimugna pa lang ang kalibutan, naa na siya. From the creation to Abraham, that is 2,000 years. From Abraham to Jesus, 2,000 years. And from Jesus up to sa ato karon, another 2,000 years. And that is 6,000 years plus. Compared to imuhang experience, 80 years, 70 years, 60 years, 50 years, 40, 30, 20. Muna yun nga, kung makig-away ta ni Satan, boxing, layo kay ta. Pero nakanindot lang ni Jesus. Ang Diyos nga itong kilagaran, ang iyang ipangita nga ikaw matubang si mong kaaway. Unya mo ingon na dayon siya nagsugod sa fight. Mayon siya, anak, diri ka sa akong likod. Kay ako ang imong away. Muna ingon sa salmista, sa atong ibasa kaniya Psalms 44. Tungod kaniya, kita nakadaog. Tungod sa iyang gahom, kita nakadaog. Muna diha sa imong kinabuhi na may mga pagpakig-away. Ayaw paghuna-huna nga kaya nimo buntogon ang imong kaaway. Ang dapat natong una-unaon nga kining akong kaaway kayang buntogon sa dako nako nga Dios. Tuguti ang Dios. Diha sa imong kinabuhi na may problema, na may pagsulay, isurrender mo kinabuhi nga to sa Ginoo. Ingna Ginoo Lord, dili na ko ni kaya nga gubat. Di na ko ni kaya nga away. Pildi jud ko Lord kung ako ra ni paningkamot ini. Pero Ginoo ning salig ko nimo ug sa imong saan.
Nga kung ikaw dapig na mo, Lord, walay makapukan natin. Walay makapildi nimo. Kung imo lang ikupot ang tanan diha sa Ginoo. Diha sa imong gitindugan, tuguti ang Ginoo, Lord, i-take over, Lord. Lord, take over. Yes. Akong itugyan nimo, Lord, ang akong away, imo ni. Di man nimo kaya sa Dios. Lisod man nimo matuson, kaya sa Dios. Unayaw ko ting tanan. Itugyan sa Ginoo. Itunol sa Ginoo. Ingna Ginoo, Lord, mo ni ang akong pagsulay. Mo ni ang akong problema karon. Mo ni ang akong kabugaton. Akong gitunol nimo, Lord. Kaya akong giilanga ang kadaugan na aman diha nimo. Hallelujah. Yes, Jesus. Siguro naan ninyo karon nga naay nagid mo yung atubang problema. Naguna-una mo nga kaya ninyong sulbaron. Kaya nung ko sa kabata, nasa idulaan traktara, natanggal ang ligid. Bisa kung saan niya, imbis itaon niya ang isa kaligid, natanggal na hinon ang duha kaligid. Ayan na pong giayaw pagbalik. Huntod nga, tulo na gid kaligid na tamtam. Isa ko naman ay pagkaayaw na yun. Na-realize niya nga di niya kaya. Doon sa siyang papa, yung siya pa, suri kayo, naguba ang dulaan ng giyatang nako. Ako tang ayuhon, pero di man kaya. Ningisi yung papa ni ingon nga, maura din ay mo problema. Sayon, itaon sa papa ang ligid, ikaduhang ligid, ikatulong ligid. Midagan pagbalik ang dulaan. Sa may bot pasabot anak pastor. Basinaan ninyo dinhi nga naguna-una mo nga kaya ra ninyo sulbaron ang problema. Mundili ninyo iduol sa Ginoo. Igsoon, kung kita-kita lang musulbad sa tong problema, mas musamot ang problema. Pero kung imong itugyan sa Ginoo, ang una lang, Lord, pasaylo ako. Dili na ko kaya. Tabangi ko. Kaya ayon sa Ginoo. Ang sa man naguba sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kung ikaw man na karon, dawata. Dawata ang kadaugan. Itugyan sa Ginoo ug dawata ang kadagugan. Hallelujah. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa imong mapulong nagapahinomdom kanamo. Nga diha kanimo, Dios adunay siguradong kadaugan. Tinuod, Lord, na ay mga pagsulay, na ay mga problema, balatian, kalisdanan, mga sirkumstansya na nag-aabot sa among kinabuhi. Nga dili na mo kayang sulbaron, dili na mo kaya ayuhon. And worst, O God, sa time nga among gipaningkamutang masulbad, mas ning grabe pa Hino. Apan among nasabtan karon, Lord, nga ang tinuod nga kadaugan naa diha nimo. Muna among gisangat nimo, Lord, ang among gubat. Among gitugyan nimo, Lord, ang mga pagsulay, ang problema. Ang pagpakigubat, Lord, among gisangat nimo. Kay pildi ni Ginoo kung wala ka. Apan kung ikaw dapig namo, O Dios, sigurado ang among kadaugan. Sa Lord kami mukupot ganha kanimo. Salamat, O Dios, kung naaman ka namo karon. Nakita nimo, Lord, ang kinabuhi kasing-kasing. Naas problema, naas pagsulay. Kag-give up po na. Apan salamat, Lord, sa imong pulong karon nagapahinomdom ka namo. Nga adunay siguradong kadaugan diha nimo. Busa, Lord, ingon nga ministry na panibahon, I declare kadaugan mag-aabot sa kinabuhi sa imo mga katawhan hining adlaw in the name of Jesus Christ of Nazareth. Problema mas financial, salamat, Lord, sa imong provision. Tubag
Kung naa may balatian, salamat Lord sa kaayuhan. Kung naa may kagubot sa pamuyok, Ginoo, salamat Lord sa kalinaw. Kung naa man Lord sa kalisdanan, apiki ang panalapi, Lord, I declare, O God, divine prosperity, imong ibubo silang kinabuhi. Salamat Lord, ang imong pulong, magapadayon, pagmulda ka namo, nga mahimo kaming magkinabuhi, uyon kanimo. Kaya ang tinuod ni kadaugan, O Dios, naa di ay diha nimo. Dili amo ang gubat, apan imo. Nganong giangkon nimo Lord ang gubat, among nasabtan. Kay sayon nimong daugon, kaya nimong daugon. Kung nagaingon ang imong pulong Lord, hagbay na nimong gidaog ang kalibutan. Mananaog kami, pinaagi nimo Ginoong Hesus. Salamat Lord. Hallelujah. Pasalamati ang Ginoo. The Lord has made you conqueror and victorious. Hallelujah. Salamat Lord, ikaw naghimo namong madaugon. Sa diyang among kang gidawat sa among kinabuhi, nahimong sigurado ang among kadaugan. Sa diyang among gisurrender, nahimo ang tanan, nahimong sigurado ang among kadaugan. Ug saan nimo Lord, naay reward. Dili mi ka makabsan sa mga espirituhanon nga pagkaon. Dili mi makabsan sa imong pagkamatarong. Dili mi makabsan Lord sa authority nga gikan nimo. Dili mi makabsan sa imong gahom kung na ang kadaugan Lord na kinabuhi kami sa kadaugan. Busa o Dios, salamat nga kung kami mo dipig lang diha kanimo, sigurado ang among kadaugan. Salamat Lord sa tanan nga nagadawat sa imong mga pulong karon. Naaman sila sa mga pagsulay problema. I declare, O God, kadaugan magabot silang kinabuhi. Nga muli sila humanin ng panibahon Lord, satisfied. Muli sila Lord nga inayo na. Muli sila Lord nga well provided. Muli sila Ginoo nga dunay pagsalig, adunay kalinaw. Muli sila Lord nga magauswag ang imong mga pagpamuhat sa ilang kinabuhi. Among giniklara, O Dios, nga magahitabo sa kinabuhi sa mga katawhan, that throughout this whole week you will receive divine provision, protection, peace, prosperity, joy of the Holy Spirit, and the victory in the name of Jesus. Magapadayon sa mga kinabuhi throughout the whole week. Namang di apoy pagsulay, apan ang pagsulay opportunity nga mudaog na punta pinagi sa ngalan ni Jesus. This I declare in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen.